Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig dito po sa ating lugar sa Binyan at sa ibang mga bayan sa Pilipinas na nakikinig po at nakikiisa sa ating pong live streaming na ito at ganoon din po sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang gawain po ito ay kasama ng mahigit na 30 simbahan sa asosasyon po ng Presidential Intercessors Network. Sa pangunguna po ni Bishop Dante Galuz. At tayo po ay kaisa na nakikibahagi o bahagi ng kilusan sa pananampalataya para po sa pananalangin, pamamagitan sa atin pong mahal na Pangulo, si President Duterte, na siya gabayan ng Panginoon at ang kanya pong mga gabinete, mga senador at congressman at mayors hanggang sa barangay. So nananampalataya po tayo na sa ating sama-samang pagkakaisa sa pananalangin bilang tayo po ay mga magkakapatid at bahagi ng iisang katawan, ang Panginoon po ay patuloy na gagawin ang kanya pong kalooban dito po sa ating mundo, sa ating mga buhay, hallelujah, at mga pamilya. Bago po ako magsimula ay nais kong panalangin muna natin ang mga bagay pong ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami lumalapit partikular sa aming pong bayan. Una po, dinadalangin namin na sa kasalukuyang sitwasyon, Panginoon, ang bayan namin at ang mundo, kami po ay nananampalataya at naniniwala na meron ka pa rin patuloy na layunin upang mangyari ang iyong kalooban. Dahilan sa pandemic kong ito, ang mga tao ay iyong tinatawag upang maglingkod sa iyo, kilalanin ka bilang Panginoon, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na ikaw ang may control. Kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. Kami tinawa ang mahirap na sitwasyon ng aming daigdig upang makilala ka ng marami bilang Panginoon at tagapagligtas na dapat paglingkuran. Aming dinadalangin ang iba't ibang mga samahan, Lord God, mga simbahan at mga grupo, Panginoon, organisasyon na sama-samang naglulunsad ng kanilang live streaming na ito ng pagsamba sa pamamagitan ng internet. Pagpalain mo ang kanila pong mga tinig lahat ng kanilang bahaging gagawin para sa iyong ikaluluwalhati. Dalangin namin, padala mo po ang mga pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita sa buhay ng lahat ng mga nakikinig. Salamat po at sa umagang ito'y patuloy namin itinadalangin din ang lahat ng aming mga kapatiran, kaibigan, patuloy po naging matapat na sumuporta sa ministry na ito, na iyo po silang patuloy na ingatan, pagpalain, at ang kanila pong mga businesses, palaruin mo po, hallelujah, sapagkat sila po ay kabahagi ng dakilang misyon na iniwan mo sa amin at sa ministry po na ito. Salamat, salamat, at ang lahat ng kaluwalhatian ay laging sa iyo, Panginoon, magpakailan-kailan pa nga. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Okay, ngayon po ang ating papaksayin ay tungkol sa living by faith. At sana po, kapag sinimulan natin, tayo po ay tapusin natin ito para kumpleto. Amen? At ang pagpapala ng Panginoon ay maranasan po natin ang karunungan at ang pananampalataya ay ma-impart sa atin sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon.
So ang atin pong babasahin dito ay ang Hebreo Kapitulo 11 mula 1 hanggang talatang 11. At yan po ay ating babasahin sa isa para masundan po natin. Ang sabi po ganito, ang pananampalataya, babasa po ako sa Mabuting Balita. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Inalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Verse 5, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. At sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Sapagkat ang sabi po doon sa ibang salin, sapagkat lumakad siya kasama ng Diyos at siya ay na-rapture. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang mayroong Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking daong o barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain na ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at ako na tumanggap din naman ng pangakong katulad niyaon. Sapagkat matapat ni Abraham ang isang lungsod ng Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Sa 11 po, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahan na maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Alam po ninyo, mahalaga na maintindihan natin yung transition sa buhay. Ang pamumuhay sa pananampalataya or living by faith, ito po ay, this is a transition mula sa worldly life to living by faith. Kaya tayo po sa buhay, sa ating natural na buhay, tayo ay laging nagbabago, nagka-transition tayo. Mula halimbawa sa buhay na mahirap, ay pag ikaw'y naniwala, nagsikap ka, ay pinagpala ka, lumilipat tayo sa buhay na
pinagpala. Buhay na masagana. At mula doon sa buhay na lagi tayong takot, lagi tayong nervyoso, lagi natin iniisip na walang mangyayari, buhay din po yan. It's a lifestyle. Tayo po ay o sa pamagitan ng ating pagdidesisyon na paniwalaan na tayo'y mamuhay sa pananampalataya, na ang buhay sa pananampalataya ay paniniwala na gagawin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Amen. 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 Lilinawin ko po yon. Pag tayo po ay naglipat o nagdesisyon doon sa buhay na nananampalataya, ito po ay paniniwala, pinagpasyan mong paniwalaan na ang mga pangako sa iyo ng Diyos ay mangyayari. Katulad ng pangako niya sa ating amang si Abraham. Pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala. So, lifestyle po yan. Ang anumang bagay na iyong pinagdidesisyonan na buhay ay nagiging buhay mo. Amen? Ito yung nagiging buhay mo. Kaya, pag ikaw nagdesisyon na mabuhay sa pananampalataya, tinan po niyo sabi sa Galatians chapter 2, verse 20. Pag ikaw ay naging mananampalataya, no? Tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, ito po ang dapat mangyari. Sabi ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi niya, nang siya po ay manampalataya sa Panginoon, at naunawaan niya ang mabuting balita, ang sabi niya, ako ay napakong kasama ni Kristo, gayon pa man, nevertheless I live, ako'y nabubuhay, pero hindi na sa aking sarili, kundi sa buhay ni Kristo na nasa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin, at ibinigay ang kanyang buhay para sa akin. Yun po yung transition ng buhay. Pinagpasyahan ni Pablo na mamuhay sa pananampalataya. At ang pamumuhay sa pananampalataya ay yung, sabi niya, paniniwala na si Kristo ay namatay sa iyo, at ikaw ay napakong kasama ng Panginoon. Yung dati mong buhay ay nawala na, at ngayon ang buhay na iyong pinili na pagdesisyonan ay buhay na maglingkod, sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya, bakit po napakahalaga niyan na tayo ay mag-transition mula doon sa walang pananampalataya, hindi Kristiyano, at tayo magdesisyon na buhay sa pananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit mahalaga ang bagay na ito sa ating buhay? Una, sapagkat sabi doon sa Hebreo na binasa natin sa Kapitulo 11, sa talatang 4, kapag wala kang pananampalataya, hindi ka tatanggapin ng Panginoon. It is only by faith na tayo ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi natin nakikita ang Diyos. Ay definition doon sa talatang 1 ng pananampalataya, ang sabi po dito sa bagong salin, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So ito po ay paniniwala sa hinaharap. Ang pananampalataya po ay paniniwala o pagtitiwala
na gagawin ng Panginoon. Gagawin po ang kanyang mga ipinangako sa atin. Amen? Tayo po, pagka tayo nanalangin, marami tayong panalangin, sinasabi natin, gawin mo po ito, Panginoon, gawin mo ito sa akin, ganito. At pagkaraniwan, hindi po tayo tinutugon sa ating panalangin pagka po nagre-request tayo na gawin ng Diyos yung gusto nating gawin. Minsan ay tinutugon, minsan ay hindi tinutugon. Pero ang garantiya po ng Panginoon, pagka ipinangako niya isang bagay, alam po niya gagawin yan. Ang garantiya niya, gagawin niya. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos hindi lilipas. So pag ipinangako ng ating Panginoon, gagawin niya. Pero kung ating hinihingi lang na gawin ng Diyos ang gusto natin gawin, ay pwedeng yun ay tugunin at pwedeng hindi. Pero lagi natin tandaan, ayon sa kalooban ng Diyos, pag ipinangako niya, gagawin niya. Amen? Kaya, pagka na-release natin yung pananampalataya doon sa ipinangako ng Diyos na mangyayari, ay di mangyayari. Kaya, ang pananampalataya, pagka wala ka na, hindi ka tatanggapin ng Panginoon. Sa iyong paglapit, sapagkat ang pananampalataya ay pag-asa, paniniwala, na ang ipinangako ay gagawin niya. Kaya kung kayo meron sakit, ay kung meron ka sakit, at ikay lumapit sa Diyos na may pananampalataya, kino-quote natin ang mga salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay pangako niya. Sabi niya, ay sa pamagitan ng kanyang mga latay, tayo na nagsigaling. Sabi ron sa 107 verse 20 ng awit, isinugo niya ang kanyang salita at pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Sa 55 na Isaya, ang sabi po niya, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang bunga, kundi ito'y gagawa ng mabuti sa bawat pagsuguan niya. Amen? There is nothing impossible pagka po tayo nananampalataya. Tinatanggap tayo ng Panginoon sa atin pong pananampalataya. Kaya mahalaga na maintindihan sa buhay pananampalataya, lagi huwag nating pagdudahan ang mga pangako ng Panginoon. Praise God. Pangalawa, without faith, you cannot please God. 5 and 6 ng chapter 11 ng Hebrew. Kung wala ka raw pong pananampalataya, ay hindi mo pwedeng mapalugod ang Panginoon. Pwede kang gumawa ng lahat ng gusto mong gawin, pero kung walang kalakip na pananampalataya, hindi ka lugod-lugod yan sa Diyos. So, pananampalataya, bago ang pagsunod mo sa mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Sapagkat sa pananampalataya, pag ginagawa natin ang mga bagay, ang Diyos ang unang naluluwalhati. Amen? Sapagkat hindi natin magagawa ang isang bagay na ang Diyos ay hindi titilos. Lalo na kung ito'y may kaugnayan sa kalooban ng Panginoon. So sa mga malalaking bagay, pag tayo lalapit sa Diyos, lagi malalaki o maliliit na bagay, maniwala ka na ang Diyos ay tutugunin sapagkat ipinangako niya yan. Amen? Lagi niyong tandaan, hindi ka tatanggapin ng Diyos pag tayo lumapit na walang pananampalataya. At hindi ka na makakalapit sa Diyos kapag ikaw ay walang pananampalataya. It is by faith na tayo'y naniniwala kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo nandito ang Panginoon. Kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, tayo naniniwala na siya ay papasok sa ating puso at tayo ay kanyang gagabayan sa ating buhay. Kaya pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin nakikita ang Holy Spirit, pero siya ay gumagabay sa atin. Hindi pa natin nakikita ang langit, pero naniniwala tayo na someday sa langit at ating pinamumuhayan na ang langit sa ating panahon sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Diyos. Amen? So ito'y paghahanda at
expression, yung ating paglilingkod sa Diyos, pagpapahayag ito ng ating pananampalataya na sa langit tayo pupunta. Wala pa, pero naniniwala na tayo na yun ay dadating sa atin. Sa ating mga hinihingi, wala pa, pero naniniwala tayo na ito ay ibibigay ng Panginoon. At sa pananampalataya, inaangkin natin na meron na tayo. Nasa atin na. Amen? So if it is according to the will of God, if it is in connection with God's promises, He will always do. He will always fulfill His promise. Yung ipinangako ng Diyos, gagawin lagi niya. Sapagkat wala siyang salita na hindi niya ginawa. Amen? Kaya mahalaga na tayo pananampalataya sapagkat hindi tayo makakalugod sa Panginoon. Ang buhay na hindi nananampalataya sa Diyos, ang buhay na hindi sumusunod at hindi si Jesus ang Panginoon, ay alam po nyo, hindi ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kahit anong buti mo at hindi kasangkot ang pananampalataya sa Diyos, sabi doon, ang iyong mabuti gawa parang basahan lang sa Panginoon. So, kailangan natin, una, pananampalataya, at sa pananampalataya natin, susunod tayo sa kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng Diyos, yung kanyang mga utos. Amen. Ang kanyang mga utos, 10 utos. At ang 10 utos, nahahati sa 3 kalagayan. Ang relasyon natin sa Diyos. Uno, mula 1 hanggang 4 na utos, relasyon sa Diyos. 5 utos, relasyon sa pamilya. Amen? At ang mula 6 hanggang 10 utos, ay relasyon natin sa kapwa-tao. So, pag wala tayong pananampalataya, mahirap natin magawa yan. Kaya pag tayo may pananampalataya, ang Holy Spirit tutulong para gawin natin pamuhayan ang mga kalooban ng Panginoon. Number 3, without faith, you cannot stand against the world. Yung pressure po ng mundo. Pag wala kang pananampalataya, mahirap makatayo. Mahirap makapagpatuloy sa pananampalataya. Kaya marami ang bumabalik sa dating buhay. Because hindi na makaya ang pressure ng daigdig. Kaya nga dapat nating maintindihan nga ito, tayo nasa bagong normal na ng buhay. Itong nangyari sa mundong ito, bagong normal yan. At sa pananampalataya, sa atin, okay lang yan. Madaling pamuhayan yan. Bagamat mahirap mag-adjust minsan, pero lagi nyo lagi nyo tatandaan, ang normal na buhay, kahit na anong kondisyon ito, napapamuhayan natin yan. Amen? Halimbawa, sa pandemic na ito, nasanay na tayo na makinig sa internet. Nasanay tayo na hindi magsama-sama sa simbahan. Bago normal po kasi yun eh. Tandaan ninyo, anumang buhay na kinasanayan natin, normal na lang yun. Amen? Ang buhay na hindi mo kinakasanayan, hindi yun normal sa'yo. Kaya sabi ni Pablo, natutunan ko ang mamuhay sa wala, sa meron, sa lahat ng bagay. Sabi doon sa 4:8 ng 4:13 ng 8 hanggang 13 ng Pilipos, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Natutunan ko mabuhay ng wala, matutunan ko mabuhay ng sagana, at sa lahat ng bagay. Natutunan ko magtiwala sa Diyos, at lagi niya naikumpisan, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? So yun po yung normal na buhay. So kahit na mahirap ang kondisyon ng buhay, pag natutunan natin sa pananampalataya, mag-a-adjust tayo. Sa pananampalataya,
matututunan natin pamuhay ng matagumpay ang lahat ng kondisyon ng ating buhay. Amen? At take note, lahat ng mahirap na kondisyon ng buhay, pag tayo may pananampalataya, na pagtatagumpayan natin yan. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? So, yun ang mahalaga na mga bagay na dapat natin maintindihan. Na sa pananampalataya, lahat ng kondisyon mo sa buhay, sa mundong ito, pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, napapamuhay natin, nagiging normal. Ulitin ko, ang normal ay yung kinasanayan mong buhay. Kaya pag namuhay ng buhay na masama, normal sa iyo yung mabuhay ka ng masama. Normal sa iyo yung gumawa ka ng kasalanan. Pag nabuhay na hindi bahagi ang simbahan sa buhay mo, normal sa iyo yun. Hindi ka nagsisimba. Pero tayo mga Kristiyano, sabi ni Pablo, hindi na tayo nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. At kung tayo may nabubuhay ngayon, si Kristo na ang nabubuhay natin. At tayo ay nabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Kaya naging normal na lamang magbasa tayo ng Bible. Naging normal na lamang tayo manalangin. Nagiging normal na tayo maging maayos ang pag-iisip, mabuti ang pamumuhay. At normal na tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos. Normal yan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, normal. Gagawin ang pananampalataya sa iyo na mamuhay ng normal sa anumang kondisyon sa buhay. So, dito po sa ating binasa, merong 5 akong tatalakayin na halimbawa ng mga taong namuhay sa pananampalataya. Ito si Abel, si Enoch, si Noah, at saka si Abraham. Si Abel, sa pananampalataya, naghandog siya ng katanggap-tanggap sa Panginoon. Lagi yung tandaan, hindi lahat ng ginagawa natin ay okay sa Diyos. Ang mahalaga ay yung ginagawa natin, yun ang tatanggapin at yun ang iniutos ng Diyos. Si Cain at si Abel pareho naghandog, pero ang tinanggap ng Panginoon, yung kay Abel. Bakit? Inihandog niya ito na mayroong pagsunod sa mga requirement ng paghahandog noon. Nang inihandog, pagdating sa kasalanan, hindi mga gulay, hindi mga ani sa bukid, kung hindi tupa na mayroong dugo. Amen? Si Cain, magaganda rin naman yung kanyang inihandog, pero hindi yan ang nararapat. Kaya ang pananampalataya ni Abel, ang dahilan kung bakit siya gumawa ng tama sa paraan ng paghahandog. Sa pagbibigay, sa mga offerings po natin, ay tama ba yung ating mga handog sa Panginoon? Tanggap-tanggap ba yung ating ginagawa? Amen? So, tandaan natin, ang pananampalataya, ang laging nag-uudyok sa atin na maghandog tayo ng tama. Sabi sa Roma 12:1, ay ihandog natin ang ating 1 at 2, ihandog natin ating mga katawan na haing buhay sa Panginoon na siya nating karampatang pagsamba. Huwag tayong makikisang-ayon sa takbo ng mundong ito. Amen? So tandaan ninyo, ang pananampalataya ni Abel ay naglalarawan ng paggawa ng tama paghahandog ng tama na tinatanggap ng Panginoon. Pangalawa, si Enoch. Enoch pictures the journey to find God. Sa kanyang buhay, si Enoch, ginugol niya ang kanyang panahon sa paglalakbay sa paghanap at pakikisama niya sa Panginoon. Sabi niya, Enoch walked with God and God took him. At si Enoch ay lumakad na kasama ang Panginoon at siya ay kinuha ng Panginoon. Si Enoch, ang unang na rapture, siya ay hindi na dumaan sa kamatayang natural. Kinuha siya ng Diyos. Bakit? Sapagkat ginugol niya ang kanyang panahon na lumakad na kasama
ang ating Panginoon. It's very important sa buhay natin, no? Na ang buhay natin ay nilikha para kasamahin ng Diyos. But we have to make a decision. Kaya kailangan mag-desisyon tayo na mamuhay sa ganyang pananampalataya. Na sa araw-araw, sa buhay natin, pag tayo naging mananampalataya, dapat si Jesucristo ang atin pong kasama. Ang Diyos na pinaglingkuran natin, pinili ang maging kasama natin at sumunod tayo sa mga kalooban ng Panginoon. Amen? Like yung sinasabi niya, ang kalooban ng Diyos, yung kanyang mga utos. Ang kanyang mga utos, ang siyang kalooban ng Panginoon. Kaya pagka tayo masunurin, alam po nyo, tayo po ay nagiging kasama ng Panginoon. Nihiwalayan Diyos sa atin. Number 3, si Noah. Inilalarawan nito yung kapangyarihan ng katapangan na na sa kabila ng mundo na walang paniniwala, sa kabila ng mundo na inuusig, nililiba ang pangangaral ng salita ng Diyos, yet ipinangaral niya ito. At naniwala siya na kahit na hindi pa umuulan, hindi pa bumabaha, naniwala siya na mangyayari sinabi ng Panginoon. Kaya inihanda niya ang malaking daong na ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa panahong hindi umuulan. Sa panahong masagana, kumakain, nagsasaya ang mga tao. Walang bagabag na ang mundo ay dadating sa katapusan. Ang sibilisasyon ay dadating sa katapusan. Pero si Noe, naniwala siya sa sinabi ng Panginoon sa pananampalataya. Gumawa siya ng daong para sa kanyang sambahayan. So, ngayon, ito yung lagi sinasabi sa mga tatay. Dapat tayo po ay maging katulad ng pananampalataya ni Noe. Maging bahagi ng ating pamilya ang paniniwala sa Diyos, pagpapahalaga sa paggawa, pamumuhay sa kanyang kalooban, at ang ating pamilya, na ating inaalaga sa pananampalataya, parang pinaghahanda natin ang daong. Lalo nga sa pandemic kayo, hindi natin alam. Baka minsan isang araw, marinig na lang natin ang trumpeta ng langit at tayo ay kunin na ng Panginoon. So, handa ba ang ating pamilya? Nasa doon ba sila ng pananampalataya? Nasa doon ba sila ng kaligtasan? O mga tatay, patuloy na tayo ay manalangin, ipuna ating mga anak at ituro sa kanila ang mga kalooban ng Panginoon. So, ang pang-apat ay si Abraham. Ito ay example ng pananampalataya na tinawag ng Diyos si Abraham doon sa kanyang bayan na hindi maka-Diyos. Sabi niya, umalis ka dyan sa Caldea at pumunta ka doon sa lugar na ay tuturo sa iyo. Hindi niya alam kung saan, pero sa pananampalataya sumunod si Abraham. At ang pananampalataya ni Abraham ay naglalarawan ng pagpapala dahilan sa pagsunod. At to make the story short, mabasahin ninyo ang Genesis chapter 12, 1 to 5, ay ipinangako ng Panginoon kay Abraham na siya ay pagpapalain at siya magiging pagpapala. At dahil sa pagsunod ni Abraham, minana ng kanyang mga anak, nila Isaac, nila Jacob, ng mga Israel, ang pagpapala. At hanggang sa ngayon, pinagpapala ng Diyos at ginagawa ang pangako niya kay Abraham sa mga Israelita. At tayo, ayon doon sa Galatia 3:29, ay lahi ni Abraham sa pananampalataya dahil sa Panginoong Jesucristo. Tayo'y bahagi ng pangako. Ulitin ko, sumunod si Abraham kahit hindi niya alam ang kanyang pupunta. Mahirap gawin ang isang bagay na pag sinabi, umalis ka dyan, hindi naman sasabihin kung saan lugar pupunta. Pero ang pananampalataya, alam na niya
na kapag ka ang Diyos ang nanguna, laging siya ay patungo sa mabuting lupain, patungo sa mabuting buhay, patungo sa buhay na pagpapalain upang maging pagpapala siya. At alam natin, ang buhay ni Abraham, siya ay pinagpala ng Panginoon at siya naging pagpapala. Hanggang sa panahon natin ngayon, ang pananampalataya ni Abraham ay umaapekto sa atin na mga tinanggap ang Panginoon Jesucristo sa pananampalataya, naging naugnay tayo sa kay Abraham. So, kaya nga mahalaga na maintindihan nyo, sa pananampalataya, ang pinakaisang salita na pwede nating ipakahulugan sa pamumuhay sa pananampalataya ay buhay na pagsunod. Amen. Pagka ikaw ay sumunod sa Panginoon, gagawin mo ang tama, gagawin mo lahat ay pinagawa ng Panginoon, nakikita mo o hindi, alam mo na ganoon ang mangyayari sapagkat ang pamumuhay sa pananampalataya ay pamumuhay na susunod at gagawin ang mga pinagagawa ng Diyos kahit hindi pa natin ito nakikita. Tayo manampalataya na pag sinabi ng Diyos, gagawin na. Pag sinabi niya, pagpapalain kita, pagpapalain kita. Amen. At pag sinabi niya, patilahi mo, ay pagpapalain mo. Kaya tayo mga naglilingkod sa Diyos, tayo mga tatay, mga magulang, mga nanay, isinasali natin ang blessing na yan sa ating mga anak. Why? Sapagkat ipinangako yan ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, I will bless you and you will be a blessing. Sa Genesis chapter 12, 1 and 2. So, tayo po'y mag-adjust sa pananampalataya. Kailangan, sa panahon natin ngayon, para i-develop yung ating pananampalataya, alam po ninyo, ang dapat na gawin po natin ay mahalaga na basahin mo lagi ang Bible. Amen? At mahalaga na maging lifestyle natin ang lagi tayong manalangin sa umaga, sa mga panukakain tayo, sa pagtatapos ng ating gabi, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Amen? At pag meron ng church, ay lagi nating sambahin ang Panginoon sama-sama, pero kung wala nang pagsasama-sama, lagi ay sambahin mo ang Panginoon kasama ng pamilya o sa iyong panahon ng pagdidibosyon. Yan ang buhay pananampalataya. Amen? So, yung ating binabasa, mahalaga. Yung ating pinakikinggan, mahalaga. At yung ating ipinapahayag, mahalaga yan para i-develop yung ating pananampalataya. Alam po ninyo, kung meron bang pinakadakilang pangangaral sa buhay natin, hindi yung sino man. Salamat, ako ay tinawag, tinuturuan ko kayo, pero alam po ba nyo, ang mas convincing na preacher sa inyong buhay ay kayo. Ano man sabihin ninyo sa inyong sarili, maniniwala yan. Isip nyo. Amen? Kaya pag sinabi mo sa iyong isip mo, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos ang nangyayari. Magtiwala ka sa Kanya. Maniniwala yun. Sabi sa 9:23 ng Marcos, ay kung kaya mo, walang mahirap na hindi may pangyayari sa sino mang sumasampalataya. Kung kaya mo. So, lagi, pag anumang sabihin ninyo sa inyong isip, maniniwala ito. Amen? Kaya, kailangan ay ang inyong sasabihin sa isip mo ay laging positibo. Diyan nagkakaroon ng kaibahan ang pananampalataya at hindi pananampalataya. Kaya lagi mo sinasabi sa iyong isip, magiging mabuti ang buhay ng aking mga anak. O yun, naniniwala sa sarili mo, maging mabuti. Sabi niya, sabihin mo sa iyong sarili, sinabi sa salita ng Panginoon, manampalataya ka at walang mahirap na hindi mangyayari sa sino man sumasampalataya. Ano man problema mo, ano man sakit mo, sabihin mo sa iyong isip, ang Diyos na nagpapagaling. Amen. Makakalaya tayo.
Sabihin mo sa iyong isip, ako hindi tinakda ng Panginoon na magutom, mamuhay na mahirap. Maniniwala yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na nagpapayaman sa iyo. 8:18 ng Deuteronomy. Siya ang Diyos na may kapangyarihan para tayo payaman. So, lagi niyong sabihin sa utak niyo ang positibong bagay. Walang hindi paniniwalaan ng isip mo pag ikaw ang nagsabi. Amen? Amen. Amen. Pero pagka ang iba, pwede mong tanggapin, pwede mong hindi tanggapin, kasi iba yun eh. Pero kung ikaw ang magsasabi sa sarili mo, maniwala ka. Maniniwala yan. Praise God. So, ikaw ang pinaka-epektibong preacher sa sarili mo. Kaya, we just encourage you na in-line your faith with the Word of God. At mag-desisyon ka na sundin, mabuhay sa buhay na laging sumusunod. Ito ang salita ng Panginoon sa atin ngayong umaga. So, live by faith. Praise God. Ang maraming Diyos, salamat sa mga salita mo. I pray that you bless each and everyone who receive your word. Strengthen and develop their faith, O God, in a way that we will always overcome the negative situation in our life, and you will lead us to victory. Hallelujah. You will lead us to abundance. You will lead us to healing, O God, because you promised it. It is always your will to bless your people, for us to be a blessing. God bless you all. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Live by faith. So ngayon po, tayo dadako sa communion. Saan na yung ating communion? Ayanda po natin ang ating mga wine and bread. Ang sabi po ng Panginoon, habang tayo po yung nag-distribute, ang sabi ng Panginoon sa atin, ako ang tinapay ng buhay, at ang sino mang kumakain, hindi na magugutom, at ito ay tatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. So, ang simbolo po ng tinapay ay katawan ng ating Panginoon, at simbolo ng wine ay ng dugo ng Panginoon. Na ito po ay sumisimbolo sa patuloy na buhay na ibibigay kalusugan, na ibibigay sa atin ng tinapay ng buhay, at ang dugo ng Panginoon ay patuloy na papaalala sa atin yung dugo na ng isang walang kasalanan. Precious blood of Jesus Christ was shed on the cross for us to be cleansed, forgiven and cleansed from all our unrighteousness and from all our sins. Amen? So, hawakan po natin yung ating ito po. Hawakan po natin. So, habang ito pong hawak natin tinapay, maniwala po kayo sa pamagitan ng latay ng Panginoon tayo gumaling. Sa pamagitan ng katawan ng Panginoon na sugatan para tayo bumuti ang buhay. Amen? Ang sin, nasalot na sakit, karamdaman sa atin. So, by faith, ng palataya, tanggapin nyo ang blessing of health. Iyong kalusugan, kagalingan, pagpapala,
hallelujah, na ibinigay sa atin ng Panginoon at tinubos niya tayo sa lahat ng hirapan, sakit, karamdaman. So sabi po dito, ay kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisikain sa pag-alaala sa akin. Amen. Tayo po lahat ay kumain. Baka po natin ang sako. Pagkatapos nila na kumain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya yon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo sinabi niya, uminom kayong lahat dito sapagkat ito ang aking dugo na pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom. Pag-alaala sa akin at ipahayag ninyo ako hanggang sa akin pagbabalik. Tayo pong lahat ay uminom. Hallelujah. Tumayo tayo lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Sumayo nawa, lagi magpakailan pa man ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Ang kaluwalhatian mo, O Diyos, ay patuloy na matanggap po namin sa pamagitan ng iyong pagpapala sa amin po mga buhay. Hallelujah! Katubusan mo sa lahat ng mga sumpa, kahirapan, sumpa, laban sa sumpa ng kasalanan, sakit at karamdaman. Amuhay kaming laging nananagumpay, Ama. Hallelujah! Sapagkat ito ang iyong kalooban. Mamuhay kami na laging sumusunod sa iyong mga utos na siyang iyong kalooban. At kami magamit mo, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Ngayon at hanggang sa ikaw ay dumating. Maraming salamat ng aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat sa inyo. Hallelujah. At sa ating pong pagtatapos, tayo po ay humingi o kumukuha ng mga offering sapagkat tayo po ay nasa pagsamba pa rin sa Diyos. Kaya ngayon po tayo ay maghahandog at ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin niyo pong lahat. Ilagin ko po si Pastor Ayami na ipag-pray ang ating mga offering. Amen. Amen. Sige po, tayo po. Hawakan po natin yung ating mga tithes and offering sa umagang ito at tayo po ay mananalangin para po sa ating pagkakaloob. Aming Ama na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong walang hanggang katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga dumaan pong araw sapagkat hindi mo po kami pinagkulang. Palagi, Panginoon, na pinupuno po ang aming mga sisidlan at ito po yung pinaapaw upang hindi lamang kami mapagpala, maging Panginoon ang mga tao ay matulungan po namin. Maraming salamat po, Lord, sa iyong masaganang biyaya at pagpapala po sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pinagmumulan ng aming kabuhayan. Lord, sa umaga po ito, ang dalangin po namin, pagpalain mo po ang lahat ng kaloob na aming po ibibigay. At naniniwala kami, O Lord, na ito po ay patuloy na pagyayamanin mo upang patuloy na kami ay magamit mo po sa ikapagpapalawak ng iyong kaharian. Pagpalain mo po ang lahat ng pinagmumulan ng aming kabuhayan. At pag-ingatan mo ito, Lord, sa pagnanakaw po ng kaaway. Naniniwala kami, O God, na patuloy po na magbubukas ka, na maraming magbubuti at magagandang opportunities para ma-increase po ang aming mga income at patuloy na
kami po ay gawin mo mabuting katiwala, O Diyos, ng iyong mga pagpapala. Sa umaga pong ito, kami po ay magbibigay na punong-puno ng kagalakan at pag-ibig ang aming mga puso. Tanggapin mo po ang aming mga kaloob, Panginoon. Maging ito po ay para sa iyong kalwalhatian. Salamat po sa iyo, sa pangalan po ni Jesus. Amen. At ating po binabati si Mother Erwin Kalulasan. Happy birthday! Sa lahat ng mga kapatid ko, happy birthday! Pagpalain kayo ng Panginoon. So tayo po ay magtatapos at tayo tumayo lahat. Taas po natin ating mga kamay. Tanggapin natin ang blessing ng Panginoon. Sa Diyos na nangako na hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan, at siya na makagagawa ng higit sa ating inihingi at sa ating iniisip. Ang kaluwalhatian ay laging sa Kanya, magpakailan-kailan naman, at ang Kanyang basbas at pagpapala ay sumaatin sa ating pag-iwaiwalay ngayong umaga at pamuhay sa sanlibutan. In mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, ang lahat ay magsabi ng Amen! Salamat